Sigurado na ako. Yan ang sabi ni Leni Robredo nung tinanong siya kung tatakbo ba siya ulit bilang presidente sa 2028 elections. At sinabi niya ito sa interview na tatakbo na lang daw siya ulit bilang mayor ng Naga City dahil marami pang kailangan gawin sa Naga at kulang ang 3 taon para maayos ang mga reforma na kailangan nila doon. Ngayon, ano ibig sabihin na to on the national level at sino kaya ang pwedeng lumaban kay Sara Duterte? So, unang-una, hindi siguradong mananalo pa rin si Sara Duterte kahit na nasa 33% siya. Alalahanin mo that her ratings are sliding down. Ang problema lang ngayon ay walang viable candidate o wala pang nagdedeklara bilang kandidato. That's not necessarily a bad thing. Kasi alalahanin natin lahat na yung 33% ay nanggaling sa 38%. So bumaba siya by 5%. Hindi lang yon. Siya pa lang ang nagdeklara. Imagine mo, nagdeklara ka tapos bumaba lalo ang ratings mo imbis na tumaas. Add to that na mayroong pang impeachment na hinaharap si Sara Duterte. Ngayon, para sa akin, kung talagang desedido yung tumakbo at kung hindi siya ma-impeach, so be it. At tignan natin sa eleksyon kung sino ang mga kalaban ni Sara Duterte at kung talaga bang mabubudol pa ang ating mga kababayan at boboto pa kay Sara Duterte. Para sa akin, tingin ko, mas malaking numero yung 77% na hindi boboto kay Sara Duterte. At dyan sa 77% na yan, malalaman natin kung sino ba talaga ang magiging presidente ng Pilipinas. Ngayon, sa mga natirang mga kandidato, sino yung mga viable na candidate? Pwede kasi from the opposition side, meron tayong Risa Hontiveros, meron tayong Bam Aquino. Tapos from the administration side naman, meron si either John Vic Remulla o kaya pwede sina General Torre o kaya si Vince Dizon. Pero pag tinignan mo, baka medyo hilaw pa. Meron din yung mga independent candidates tulad ni Raffy Tulfo kung tatakbo siya. Kaya lang sinabi niya, hindi din siya sigurado kung tatakbo siya. So para sa akin, ang pinaka-okay na panlaban kay Sara Duterte sa 2028 probably could be Bam Aquino o kaya Risa Hontiveros. Kung hindi talaga tatakbo si Leni Robredo, then mapupunta naman yung mga votes niya kay Bam Aquino o kaya kay Risa Hontiveros. Kasi siguro naman yung 16 million voters ni Leni Robredo ay hindi naman pupunta bigla kay Sara Duterte kumpara kay Risa Hontiveros. Unless I'm wrong. Kaya kayong mga viewers, you tell me, yung mga bumoto kay Leni Robredo, kung di tatakbo si Leni, sino susuportahan nyo? Si Sara Duterte ba? O kaya si Risa Hontiveros o si Bam Aquino? O kaya ABS, anyone but Sara? Pero para sa akin, baka si Bam Aquino ay magandang pambato laban kay Sara Duterte. Kasi meron tayong isang sektor na medyo patriarchal pa at mas prefer nila ang lalaki maging presidente imbis sa babae. Tapos hindi lang yun. Si Bam Aquino cuts across all political colors. Ibig sabihin nun, whether you're opposition o kaya loyalista o kaya kahit na DDS, matatanggap mo si Bam Aquino bilang isang kandidato para presidente. Pero tignan din natin kung si Risa Hontiveros din ang magiging standard bearer para sa oposisyon. Kung siya ang standard bearer, sigurado ka na magtatrabaho yan. Si Risa Hontiveros ay masipag at may pinaglalaban at may prinsipyo. At tulad ni Bam, pareho silang walang bahid ng korupsyon. Kaya huwag pa tayong mawawala ng pag-asa. Marami pang mga iba't ibang pwedeng mangyari between now hanggang 2028. Kasi para sa akin, ganito lang naman kasimple yung desisyon natin eh. Gusto mo ba ng confidentiality o transparency? Gusto mo ba ng kadiliman o liwanag? Gusto mo ba ng pro-China o pro-Philippines? At yung mga nasa oposisyon, gusto mo ba ng korupsyon o gusto mo ba ng malinis sa gobyerno? Gusto mo ba ng bakasyon o gusto mo ba ng aksyon? Gusto mo ba ng pagbabiyahe o pagtatrabaho? Malinaw ang distinction ng kailangan natin pagpilian. At nasa sa inyo na yan kung sino tingin nyo ang nasa tama kumpara sa nasa mali. Kung sino ang makabayan at sino ang makasarili. At sino ba ang tunay na may prinsipyo at sino ang wala? At sino ba ang maglilingkod? At sino ang maghihigante? At tanungin nyo sarili nyo kung ano ba talagang gusto nyo para sa ating bansa. At para sa akin, kahit anong piliin ng ating mga kababayan, kung yan ang gusto ng karamihan, tatanggapin ko yan kahit anuman yan. At good luck na lang talaga sa Pilipinas sa ating pipiliin. Pero meron tayo ngayon oportunidad para maibago ang takbo ng ating bansa, para maitama ang mga maling nangyari, para matanggal o kahit na papaano mabawasan ang korupsyon at magtrabaho na ulit yung ating gobyerno. Ito ang desisyon na kailangan natin gawin ngayon. Gusto mo ba natin yung bulok na sistema o gusto ba natin ng tunay na pagbabago? Yan ang desisyon na kailangan nating lahat gawin pagdating sa 2028. At para naman kay Leni Robredo, naintindihan ko kung ba't ayaw mo nang tumakbo. Pero sana i-reconsider mo yan. At siguro makakatulong sa iyo para makonsider na tumakbo bilang presidente ay yung mga taga-Naga mismo.
Kaya nananawagan ako ngayon sa aking mga kababayan na nasa Naga na kung pwedeng kausapin niyo si Leni Robredo ngayon na imbis na maglingkod muna sa Naga, maglingkod sa ating bansa. Kailangan siya ng bansang Pilipinas ngayon. Ito na ang panahon. At alam kong mahirap itong trabahong to at alam kong malaking sakripisyo na kailangan gawin ng Naga at ni Leni Robredo kung tapusin niya yung kanyang termino ngayong 2028 at tumakbo bilang presidente. Pero mas malaki ang magagawa niyang tulong, hindi lang para sa Pilipinas, kasama na rin ang Naga kung tumakbo siya bilang presidente. Pero kahit na anong maging huling desisyon ni Leni Robredo, susuportahan ko yon. At kung hindi siya ang tatakbo, kahit sino man ang tumakbo, susuportahan ko yon. Basta lang hindi corrupt yung kandidatong to, may prinsipyo, may pinaglalaban, pro-Philippines, matalino, masipag, at may integridad. Yan ang susuportahan ko. Kayo, ano tingin nyo? Sinong gusto nyo makita tumakbo bilang presidente kung hindi tatakbo si Leni Robredo? Isulat nyo yan sa comment section sa ibaba. At kung nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, huwag mo kalimutan to subscribe to my YouTube channel and please consider becoming a paid member. Click mo lang yung join do sa aking YouTube channel para maging paid member po kayo. Malaking tulong po yan para sa aking advokasya at para mas lalo pang kumalat yung mga videos tulad nito. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. God bless the Philippines.